The reason why kailangan nating isama ito sa issue ang kanyang pagpapakandong sa mga kalalakihan dyan sa loob ng Malacanang and even sa headquarters noong panahon ng campaign. Kapag siya ay nalalasing, ay nagpapakandong sa kaninong mga kalalakihan na pwede niyang kandungan at nakikipaghalikan even sa kaharap ng kanyang asawang BIR Deputy Commissioner. Bureau of Internal Revenue na kung saan kasabwat ni Mel Robles yung bagman ni Liza Smugs pang i-extort sa mga negosyante. Sabi ko nga, hindi na sila nagsawa, hindi na sila nakontento sa pangangamkam. Diyan sa PCSO, agri-smuggling ni Liza at ang kasugapaan nasa kanila na. So itong si Carmela ay bataan din ni Liza Smugs. So definitely, magkakasabwat sila. Inuutusan ngayon ng babaeng ahas o Liza Smugs, na pinuno ng smuggler sa Pilipinas para mag-extort ng pera sa mga maliit man o malaking negosyante sa Pilipinas. Itong mga malalaking negosyante o maliit man o middle lang na gusto maghanap buhay ay hinahanapan ngayon ng butas ni Liza Araneta Marcos. Nakatuwang niya ang BIR Deputy Commissioner Lumagi at Silangka, mga sip-sip ng multi-milyong piso sa mga kaawa-awang mga negosyante. Sa utos ni Liza Smugs, siyempre sino ba nag-appoint kay BIR Deputy Commissioner na Lumagi? E di si Liza Smugs. Sino ba si Lumagi? Siya lang po naman ay pakalat-kalat during the campaign dyan sa headquarters. Isa sa maging nag-head doon sa Vote Protection Unit. Diba? Doon si Lumagi, yung commissioner ngayon, deputy commissioner ngayon ng BIR, siya yung pakalat-kalat doon na nag-head doon. Yung BIR commissioner, ang asawa niya ay kumakandong sa iba't ibang mga lalaki kapag nalalasing siya dyan sa Malacanang and even during the campaign ng 2022. Na talagang pukpukan talaga yung mga yan, Talagang ang bababoy dyan. Well, you know what? The fact na binababoy ang kaba ng bayan, mas may masahol pa ba sa pangbababoy ang ginagawa nila? So sabi ko nga, wala naman tayong pakialam sa mga personal pagpakandong-kandong ni Carmela o magtsuktsakan sila dyan sa harap-harapan. And the problem is, mga palangga, ang pera ng bayan ay sangkot dito. At ngayon, ang mga negosyante ay pinagdidiskitahan nila. Sa basbas ni Liza Smugs, inatasan ang kanyang ahas din na sindakin ang ating mga negosyante. Ang ginagawa nitong grupo ni Liza Smugs ay sinisindak nila ang mga negosyante. Para ano? Para syempre matakot. Wala silang pakialam kung ito ay kakilala nila, kaibigan nila, basta ang gusto nila ay kumamkam sila ng pera. Kalaban ka man o kaaway, ang importante, magkapera si Liza, si Commissioner, si General Manager. Po ang nakarating sa atin na hinaing ng mga negosyante at kaawa-awa po sila sa ginagawa na modus operandi ni Liza Smugs, ni Mel Langka, at nitong Lumagi. At kasama si Carmela dahil Chief of Staff, behind the scenes siya, nandyan kay Liza. Definitely, lahat ng mga collection ni Liza, alam ni Carmela. Yung mga buhayang ito, mga buhayang ahas, hahanapan nila ng butas. Sa mga tax, may mga konting flaws. Pag nahanapan ka ng butas, sasabihin ng BIR Commissioner at sa pagkipagsabuatan ni Langka at ni Liza, sa basbas ni Liza, makipag-areglo ka na lang. Para hindi ka na ganito, ganyan, di ba? Ito ay makipag-areglo ka na. So, anong tawag dyan? Hold up o hold up? Pangangamkam sa mga taong naghahanap buhay. Ang kanilang modus, mga kababayan, sisindakin nila ang mga negosyante na sinasabi nila, Miss Maharlika, grabe na po talaga ang nararanasan namin dito sa Pilipinas na pang gigipit sa amin ng gobyernong ito. Hanapan kami ng butas, pipresyohan kami ng ganitong halaga, pag hindi kami kami sumunod, so wala daw silang choice. Kung talagang may nalabag itong mga kumpanya na ito. Kasi syempre ang layunin natin bilang isang fighter ng katotohanan, wala dapat sinisino. Kaya kamag-anak ka, kaibigan ka, kung hindi ka nagbayad ng tax, diba? May kaparusahan dapat. As BIR Commissioner, dapat ilalagay mo yung tama. Pero hindi. Ang gagawin nila, hanapan ka ng butas o taniman ka ng butas, o eto, makipag-areglo ka na lang. 10 million, 5 million, Pera, ang diretso sa ang delivery kay Liza Smugs, paghahati-hatian ng mga hinayupak na ito. Yung mga Chinese KTV, kinakamkaman din ni Liza at ng mga grupo niya. Tukutungan nila sa pamamagitan ng BIR. Mga mayayamang negosyante, like mga KTV owners, pinupuntahan ng mga taga-BIR. Sabi ko nga, hanapan ng butas, tapos makakipag-areglo. Nakita nyo lahat? Lahat ng bribery, lahat ng pangangamkam, diretso, papuntang Malacanang, mga kaibigan. Ano na ang mangyayari sa inyo? Sa Pilipinas nating mahal. Kung ganito ang mafia ay ang Malacanang. Imagine niyo sobrang garapal. Itong agri-smugglers ito, itong pulboronic administration na ito, na lahat halos ng cabinet officials nila at dyan sa BIR ay humihingi ng tongpats
So wala silang pakialam sa inyo, wala silang pagmamahal sa Pilipinas, hindi babangon ang Pilipinas dahil mismo ang promotor ng panghingi ng tongpats. Lahat kami nila, kaya kailangan nyo nang bumilis at mag-speak up day, mga kababayan. Ayaw nila, walang kasing kapal ang gobyernong ito. Kayong mga negosyante na nagsisinegosyo lang, kailangan nyo rin mag-speak up day, hindi lang dito na mag-send kayo sa amin, sa akin, particularly ng inyong hinaing. Yun ang sinishare ko sa ating mga kababayan. Diba? I don't know these people. Pero wala daw silang masumbungan dahil hawak nga ng gobyerno ang media at natatakot din sila. Paano tayo babangon kung ang nagpapatakbo ng bayan natin ay lasinggera, polboronic at swapang pera ng taong bayan? Wala na silang pagmamahal sa inyo. Willing na iangat ang antas ng buhay ng Pilipino. Tapos dahil gusto ni Lisa Smugs na kumamkam, walang katigil-tigil ang buhaka ng Genemes na to. Hindi ba sila napapagod na magnakaw? Wala ba talaga silang puso? Ayaw nilang tigilan ang pang-i-extort at pagbabribe at pangingialam, pangangamkam ng negosyo ng may negosyo. Kasi kinakamkam mo na yung kinikita nila eh. In-extort mo, natatandaan mo ng kasinungalingan eh. Hahanapan mo ng butas. So wala na talagang pag-asa ang Pilipinas sa nangyayari ngayon, mga kaibigan. Sobrang garapal. Wala silang hiya. Ganito po kasi yung impact o ganito yung resulta kapag ang tao ay wala sa normal na kaisipan. So definitely wala silang pusong pagmamahal sa kapwa nila. Ang mahal lang nila yung mga sarili nila na makakamkam sila, wala silang pakialam. Naalala nyo, itong si Lilia. Nung nagsalita si Lilia Guillermo, dating commissioner ng BIR, tinanong siya ng media, kukolektahin ba daw niya ang estate tax na 203 billion ng pamilyang Marcos. Sabi niya, I will tell the president to be a role model. Ibig sabihin, sisingilin daw niya, kung talagang kailangan may bayaran na tax si Kuting, sisingilin daw niya para maging role model. So ano nangyari? Niligwak ni Liza Ahas Araneta Marcos, aka smuggler, polboronic, butod, modlo, lahat tanan-tanan na putot, niligwak si Guillermo. At ipinalit nga ito si June Pendejo Lumagi. At ngayon, itong si Lumagi, bataan na ni Lisa para mag-extort ng pera sa mga negosyante. Kanya-kanya silang toka. Pero si Mel Robles, lahat sinasako, Pogo, President PCO, pinakikialaman niya. Ayun, ngayon, BIR. Tapos yung loto na maya-maya may nagpapanalo. Ni isa sa mga jutang Genemes sa Kongreso at Senado, wala man lang naglalakas ng loob na talagang susugin kung sino itong pinanalo ni Robles at ni Liza na 433 katao. Kasama dyan si Ray Joseph Nieto or aka Taning Pinoy.